Jihansi. Ayaw mong makinig, kailangan talaga ng matandang paraan para mapagalitan ka. Sia Chuyu. Huwag kang magpakalabis. Sandali lang. Huwag kang kikilos ng basta-basta. Natatakot ako. Baka masaktan kita. Jihansi. Ayaw mong makinig. Baka maparusahan kita. Kung maibabalik lang ang oras, Sia Chuyu. Hindi kita papapasukin sa bahay ng pamilya J. Binibining siya, inaasam-asam ko ang pagdating mo. Ginang J. Ito ang aking resume. Pati na ang diploma sa kolehiyo, sertipiko sa pagpapayo, sertipiko sa nutrisyon, sertipiko sa martial arts, at iba pang mga sertipiko para sa caregiver. Pakitingnan po. Hindi na kailangang tingnan. Nag-usap na tayo ng isang buwan sa internet. Marami ka ng alagaang mahahalagang tao sa Dubai. Kaya sobra-sobra na ang kakayahan mo para maging caregiver ng anak ko. Pero, 10,000 bawat buwan? Medyo sobra ito. Hindi ba? Unang araw pa lang, bumababa na agad ang sahod. Talagang kapitalista. Binibining siya, napakaliit ng hinihingi mo. Sa totoo lang, ang anak ko, medyo mahirap pakisamahan. Libo-libo na ang mga caregiver na pinalayas niya. Napakaliit ng hinihingi mo. Baka bigla kang umalis. Ganito na lang, triplehin ko ang sahod mo. 1,000,000 sa 3 buwan, okay ba? Alaynan, ipakilala mo muna ako kay Ginoong G. Sage. Mula nang magkaroon ng aksidente 1 taon na ang nakalipas, nagkulong na lang si Hansi sa atik. Madalas hindi kumakain o umiinom, buong araw nakatunganga. Kung ganito ang pagpapatuloy, talagang nag-aalala ako na baka may mangyari. Bayaran mo ng sapat at ako na ang bahala sa iba. Sage. Umalis ka. Hansi, mula ngayon, si Binibining siya ang mag-aalaga sa iyo. Hindi kailangan, lumabas ka. Ayos na to, handa kong tanggapin ang trabahong ito. Madam Jai, sa mga rebelde at sensitibong kliyenteng tulad nito, may espesyal akong paraan. Pero, hindi dapat nandito ang pamilya. Sige. Ikaw. Tigilan mo na yan. Nakakita ka na ba ng normal na tao na katulad mo, walang ginagawa araw-araw? Nagagalit ng walang dahilan, nagkukulong dito. Gumagapang sa dilim ng maliit na kwartong ito.
Hindi kita papayagan katulad ng iba. Itinuring niya akong normal na tao. Ang arte-arting binatilyong to, gwapo pa pala. Nakatingin ka pa. Layas. Jihansi, gising na. Ngayon, titira na ako sa attic sa tapat mo para bantayan ka. Hanggang sa maging normal ka ulit. Gising, bumangon ka na. Ang lalim ng mga mata mo. Gising ka na ngayon, bumangon ka na agad. Marami tayong gagawin ngayon. Kamay, ayaw mo na. Sige, Alice. Halika, doon yung binata. Pumili ka ng tsihi mo ngayon. Sayang lang sa oras. Bakit naman sayang lang sa oras? Kahit nasa bahay lang, dapat mag-ayos. Yan ang tinatawag na sense of ceremony. Ang buhay ay tungkol sa sense of ceremony. Naiintindihan mo ba? Kung hindi ka pipili, ako na ang bahala. Hoy, anong ginagawa mo? Ang mga pasaway dapat parusahan. Si Achuyu. Tinanggal ka na. Ang pumirma ng kontrata sa akin, nanay mo. Siya lang ang sinusunod ko. CJ. Ano? Nagandahan sa sarili. Sa tingin ko rin ang ganda-ganda, hindi ko inaasahan. Na ang gwapo mo pala. Kulang ka sa exposure. Immature. Kailan inireseta ang mga gamot na ito? Bakit ang dami pang natitira? Madalas ayaw uminom ng gamot ni Hansi. Ang rebelde talaga. Ginang siya. Ngayon ay ang unang anibersaryo ng aksidente ni Hansi. Sa kalsada. Maaring siya'y masyadong sensitive. Mag-ingat ka. Ngayon, bibigyan ko siya ng espesyal na atensyon. Ang lolo ni Hansi, hindi siya maganda ang pakiramdam. Kailangan kong pumunta roon. Ang bahay na ito ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Walang problema. Ngayon, nakatayo sa podyum ng kampiyon. Ang ating matagal ng kaibigan, si Jihanshi.
Bago tumawid sa linya, nawalan ng preno ang sasakyan ni Jihanshi. Bumangga sa pedal, hindi alam kung buhay o patay. Jihansi, nasa loob ka na ng kalahating araw. Matatapos na ba ang lahat ng ito? Jihansi, nagkakagulo ka na naman. Magpaliwanag ka. Wala akong sasabihin, ganyan ang nakita mo. Baka naman magpapakamatay ka. Ano, natatakot ka? Kung natatakot ka, umalis ka na. Inalagaan kita ng 3 buwan. Binigyan ako ng nanay mo ng 1 milyon, ang milyon na ito. Kailangan kong makuha ang bawat sentimo. Antidepressant, 1 tableta para sa insomnia. 2, kapag nakatulog na, hindi na mag-iisip ng kung ano-ano. Ang gamot para maiwasan ang muscle atrophy. Nakalimutan kong kunin. Sandali lang. Nasa aparador. Gusto mong pakainin kita gamit ang bibig ko. Ano? Alam mong hindi ka makakalaban. Kaya ganyan kang masunurin. Gusto kong magpahinga. Lumabas ka. Anong balak mo? Kung ganyan ang iniisip mo, kailangan kitang bantayan. 24 oras hanggang sa mawala ang ganyang ideya. Walang kabuluhan. Ang amo ko ay ang nanay mo, wala kang karapatan. 1 milyon, di ba? Doble ang ibabayad ko. Mula ngayon, ako lang ang susundin mo. Ang mabuting babae ay hindi naglilingkod sa 2 amo. Huli ka na. Ganoon ba? Ang sleeping pill na ito, mabilis ang epekto. Mali. May halo dito ng sleeping pills. Jihansi, gising ka. Jihansi, yung antidote na alala ko. Nasa baba yung flumazenil. Jihansi, gising ka. Jihansi. Nasaan cellphone ko?
Villa ng G family sa East City, kailangan ko ng ambulansya. Bilisan mo. Gising ka na. Ayoko sa ospital, ayoko makakita ng ibang tao. Kaya. Ito rin ba, paraan mo para paalisin ako? Naglalaro ka sa buhay mo. Ang immature mo. Ikaw mismo ang pumasok sa buhay ko. Ano naman kung pilay ang paa mo? Akala mo kawawa ka? Araw-araw dito sa attic nag-aarte, ano? Naiyak ka sa sarili mong drama? Maraming mas kawawa kaysa sa iyo sa mundo. May mga taong ipinanganak na walang magulang. May mga taong ipinanganak para lang maglinis ng kalat ng pamilya, may mga tao. Pagbuhay pa lang, ubos na ang lakas. Kung hindi magsikap, walang makain. Sino bang katulad mo gustong mamatay? Ikaw mismo ang. Nga. Hindi ito masasabi sa iyo, Master J. Hindi alam ang hirap ng buhay, sana isa ginhawa, ang takot mo ay iba. Ang takot mo ay hindi ka na sentro ng atensyon. Kaya ka nag-inarte, gusto mo lahat umayos at lambingin ka. Ang immature mo, Jihansi. Sakit ng mayaman, malala na. Isang taon. Sapat na para mabuntis at manganak. Ang iba, gumawa ng bagong buhay. Tama na, huwag ka na magdrama. Mula ngayon, mabuhay ka ng maayos. Hansi, dumalaw kami. Sino yan? Hansi, isang taon na, bumaba ka na rin. Ayaw ka makita ni Jihansi. Sino ka? Sa loob ng isang taon, ako lang ang nakakapasok sa attic ni Jihansi. Sino ako? Oy! Bagong reserba. Kailan pa naging ganyan kababa ang panlasa ng kuya ko? Ang mga binti mo lang ang maayos. Ano tawag dito? Pagpupuno sa kulang? Nagtataka ako. Sino sa inyong dalawa ang nasa ibabaw? Sino ang nasa ilalim? Ang sampal na ito ay para sa kuya mo. Bata, matuto kang rumespeto sa nakatatanda. Ang sampal na ito ay dahil lang sa baho ng bibig mo na aamoy ko na. At itong sampal, para lang mapuno, para may ingay. Tawagin nyo ang mga gwardiya. Dakpin nyo ang baliw na to. Sino ang maglakas loob? Chuyu. Halika rito. Hansi. Sa wakas, lumakas ka na rin ng loob at tumayo sa sarili mong paa.
Mukhang hindi pa rin nakakalimot ang kuya ko sa pag-agaw sa asawa. Bago ka pa man gumaling mula sa aksidente, nang hindi ka pa nakakalabas ng ospital. Ipinahayag na namin ang aming engagement, ngunit hindi ba't natural lang yon? Ano nang nangyayari? Ang magandang pares na to. Biglang tinalikuran si Jihansi. Sino ang magtitiis sa isang lumpo habang buhay? Pagkatapos ng aksidente mo, bumagsak ang stocks ng G-Corp. Sa critical na sandali, ako ang tumulong kay Lolo para iligtas ang kumpanya. Naiintindihan mo ba? Ngayon, ako ang tagapagmana ng G-Corp. Mula ngayon, ikaw ang asahan sa akin para mabuhay. Ako ang magpapakain sa'yo. Jihanshi. Ngayon, isa ka ng kawawa. Anong ipinagmamalaki mo pa? Ang baho, hindi talaga mawawala. 3 beses mo na akong sinampal. Hindi pa kita pinaparusahan. Jihanshi, ngayon dapat mo. Bigyan ako ng paliwanag. Kayo naman, lumabas kayo ngayon din. Ang dapat lumabas. Ikaw. Ang bahay na ito ay para lang sa tagapagmana ng pamilyang G. Binibigyan kita ng 3 araw para lumipat. Gusto kong gawin ito. Silid tulugan naming mag-asawa. Ako at si Lainer. Dito natitira sa silid mo. Hala, isang manlolokong kapatid, isang mapagkunwaring dalagita. 2 sakim na tao. Bagay na bagay kayong dalawa. Maaga man, binabati ko kayong dalawa sa inyong pagtataksilan. Infertility. Ikaw. Hansi. Paano ka nakipagkasama sa isang taong napakabastos? Hindi, bastos na ba ito? Endless zoo, parang wala ka ng ibang nakita sa buhay. Maagang maaga, nag-aasungot na kayo dito. Ang ingay ninyo, mas masipag pa kayo kaysa sa manok. Umalis ka na sa harap ni Jihansi. Hindi siya natutuwa sa inyo. Tungkol sa bahay na ito, tanungin muna ninyo ang hukom. Kung papayag ba, alis na, hindi pa ba kayo aalis? Tulong. Mga bodyguard. Tulong. Bilisan ninyo, alis na. Ano ba? Bayad sa pagganap bilang nobyo mo, bayad sa pagiging bodyguard ko. At bayad sa emosyonal na pinsala dahil sa pagkasuka ko sa mga tarantadong ito. Sa kabuuan, dapat mong bayaran ako ng 1,000,000. Ang laki naman. Isinasaalang-alang ko pa ang nanay mo, binigyan pa kita ng 20% ng diskwento. Ano, hindi mo kayang bayaran? CJ. Kung ganoon, bayaran mo sa katawan. Gusto kong tamasahin. Ang mga karapatan ng kabit. Pilay ang paa ko. Hindi ako walang silbi. Bilang caregiver, natatakot lang akong baka hindi ka masaya. Pero ang reaksyon mo kanina, kitang-kita na hindi mo pa rin. Nalilimutan ang Diyos ang lotus na iyon. Ano, hindi kaya isa lang ang naging nobyo mo? Gwapo ka, mayaman at nagkakarera ka pa. Akala ko mayroon kang maraming babae.
Hindi ko inaasahan na isa ka palang romantiko. Stereotype. Si Zuliner na iyon, hindi siya karapat-dapat sa iyong kalungkutan. Bagay siya sa kapatid mong tarantado. Kung mahina ka, maghanap ka ng iba. Ang susunod, siguradong mas mabuti kaysa sa kanya. Wala pa tayong Facebook friends, di ba? Mag-add tayo. Huwag kang mag-alala, tatanggapin ko. Madilim na binata. Okay, Facebook friends na tayo ngayon. Ibig sabihin, mas malapit na ang ating relasyon. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Impossible. Ibalik sa akin ang cellphone ko. Walang pag-asa. Hoy, ibalik mo sa akin ang cellphone ko. Kitty, binibigyan ko kayo ng pera para panoorin ninyo akong bugbugin? Pinagbilinan ko kayong bantayan si Jihanshi. Tapos, biglang may sumulpot na Xia Chuyu. Wala kayong alam. Chuan, patawarin mo kami. Susundan ko na yung baliw na yun. Lilitasin ko ang buong background niya. Umalis kayo. Jihanshi, maghintay ka. Ayoko ibigay. Bigyan mo ako. Ayoko. Di ko maabot. Ibalik mo. Saglit, may tatawag. Kuya Huang, mali ako. Kuya Huang, igilan na yan. Mali na ako. Walong bisis ka nang nagsisi. Wala namang bayad. Akala mo ba charity ako? Isa lang ang lalaki sa pamilya namin. Kuya, pakiusap. Maawa ka. Tumawag na ako sa anak kong babae. Papauwi na siya. Mababayaran yung utang ngayon din. Kuya Huang, maghintay ka lang ng kalahating oras. Kahit patayin niyo si Chaotsing ngayon, wala pa ring pera, di ba? Wang Jihong, yung kwintas ni nanay, saan mo nawala? Niloloko mo ako. Kung hindi ko ginamit ang alaala ng nanay mo bilang pain, paano ka magmamadaling pumunta rito? Bilisan nyo, pigilan nyo siya. Ito ang pera ninyo. Bitawan nyo ako. Kuya Huang, yung 30,000 utang ni Xiaotsing sa inyo, babayaran ng anak kong si Xia Chuyu. Xia Oxing, nagsugal ka na naman? Pinatay mo si tatay sa galit, di ka pa nagbabago. May sakit sa puso si tatay. Anong kinalaman ko kung bigla siyang inatake? Nagsusugal ako para makabawi. Gets mo? Para mabawi yung milyon, anong alam mo? Wala nang pag-asa. Wala akong pera, mali ang pinuntahan ninyo. Yuyu, si Xiaotsing ang nag-iisang kapatid mo, siya ang magpapatuloy ng lahi ng pamilya natin. Paano mo siya pababayaan? Nadidismaya ako sa'yo. Ako ang pabaya. Bilangin mo, sa mga nakaraang taon, ilang beses ko na binayaran si Yaozu. Ilang beses na akong naglinis ng kanyang kalat. Ilang pagkakamali na ang tinakpan ko para lang mabayaran ang utang niya. Pinilit mo ako huminto ng pag-aaral noong second year college. Hanggang ngayon wala akong diploma. Hindi ko pa nakukuha. Kapatid mo siya naman, bakit ka nagreklamo? Ito naman ang dapat mong gawin, hindi ka marunong umunawa. Dapat? Kaya sasabihin ko na ngayon. Ngayon, wala akong gagawin kahit ano. Inay, Kuya Huang,
Tingnan mo itong anak ko. Sulit ba siya sa 30,000? Lagi siyang abala sa trabaho. Hindi pa siya nagkaroon ng seryosong nobyo. Berhen pa siya. Kaya kailangan ko itong suring mabuti. Sia Chuyu, huwag kang maging walang utang na loob. Kuya Huang, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba, kuya? Ang tapang nitong babae, gusto ko ito. Tapos na ang deal na ito. Salamat Kuya Huang. Buti naman. Xiaoxing, halika rito at yumukot ka na. Siya na ang iyong bayaw, at siya ring nagligtas sa buhay mo. Salamat bayaw. Okay na. Walang hiya. Wala kang pasok ng walang dahilan. Hanggang ka sa trabaho. Jihansi, 168 Tongsin Road, Distrito ng Linan. Halika dito kaagad. Sia Chuyu. Hindi ka pa ba tumatanggap ng kapalaran mo? Anong kapalaran ang dapat kong tanggapin? Siak Xiaoxing, tanong ko sa iyo. Anong kapalaran ang dapat kong tanggapin? Kumusta po? Naka-off ang telepono ng tinatawag ninyong numero. Tawagan muli po mamaya. 168 Tongsin Road, Distrito ng Linan. Halika dito kaagad. Tao, ihanda ang kotse. Sinong tangang pumipigil sa daanan ko? Pumunta kayo doon. Talagang dumating si Jihansi. Saan galing itong pilay? Ano? Pilay ang paa, bulag pa ang mata? Hindi mo pa nakikita na lalabas ang kotse ng aking kuya? Palayain mo ang taong nasa kotse. Gusto mong maging bayani para sa babae. Hindi ka nga makaihi na maayos. Gusto mo pang maging bayani para sa babae. Siyempre hindi pwede. Tumingin ka na lang sa sarili mo sa ihi. At tapos mang-agaw ng babae sa aking kuya na isang tunay na lalaki. Umalis ka sa daanan ko. Bastos ka talaga. Lakasan mo ang loob mo sa aming amo. Alam mo ba kung sino siya? Gino, lumpo lang yan, siguradong. Ubos na ubos ang pera. Nagmamagaling pa. Sa Hai Cheng, maliban sa tagapagmana ng pinakamayamang pamilyang. Sino pa ang may lakas ng loob magpakilalang Ginoo? Baka mabali ang dila mo. Kahit anong mangyari. Ngayong araw na ito, dadalhin ko siya. Binili ko yan ng 30,000. Kailangan ko na siyang dalhin pabalik para sa kasal. Sino ka ba? Dito ka nag-ingay. Naabala mo ang plano ko. Sa huli, pera lang naman ang gusto mo. $30,000? Puhunan lang yan. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya nahahawakan. Sa dami ng ginawa ko, kung lalabas lang akong walang kita. Paano na ang reputasyon ko? 60,000 na lang. Sige, patayin na lang natin yung kaibig-ibig na yun. Maliban kung 3 milyon ang ibigay mo sa akin. $3,000,000?
Deal. Mukhang may talino talaga, yung kaibig-ibig na yun. Kayang-kaya niyang pagastusin ang mga lalaki. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Sig. Ara na. Jai Hansai, tanga ka ba? Bakit mo binigyan ng napakaraming pera yung mga basurang yun? Hindi dahil mo nagsasabi sa akin. Hindi ako mahuhuli ng mga walang kwentang yun. Bilis, talagan mo ako. Susunduin ko. Ang 3 milyon mo. Bilisan mo. Mas mabuti pang matagal ka pang nakatali. Ginoo, ano ba ang ginagawa mo? Pera. Maaari nilang makuha. Pero hindi nila magagamit. Ikaw. Tumawag na ako ng pulis. Biniktima ang ginoo ng 3 milyon. Nasa bulsa pa ng mga salbaheng yun ang seke, basa pa ang tinta. Nahuli sa akto. 10 taon silang makukulong. Kaya sinadya mong biktimahin nila ng malaking halaga? Jai Hansai. Ngayon ko lang nalaman na ganito ka pala kasinungaling. Hindi naman tayo magka-close, di ba? Pero parang matagal na kitang kilala. Yuye, nakauwi na si Mama. Mama, Anak ng sino ang gandang-ganda? kasing gandang nanay. Perpekto na. Ikaw, Yuyu, ay prinsesa ng nanay at tatay. Siguradong, magiging maganda ang buhay mo. Ginoong Jai, anong ginagawa mo? Ako. Gigisingin ka. Dumating na ang doktor. Sabi niya na himatay ka. Dahil sa sobrang emosyon at pagod. Inagaw mo kama ko, hindi ako makatulog. Habang nakatulala ako, si Jai Hansi ay nandito lang pala. Ginoong Jai. Salamat. Hindi mo ba sasabihin?
Kung ano talaga nangyari. Pwede bang huwag na? Ayoko ng awa ng sinuman. Kung ayaw mong magsalita, huwag na. Tapos na rin naman. Ang problema, Hansi. Narinig kong hindi ka lang bumaba. Lumabas ka pa. Kayong dalawa. Mabuti naman yan. Tuloy lang. naku, nanay. Ang liit pala ng mundo. Si Xia Chuyu pala ay kapatid ni Xia Xiaoqing. Isang gustong magdaya ng pera ni Ji Hanshi. Isang halos ikinamatay niya. Magkapatid sila? Interesting. Ginoo, inutos niyo na imbestigahan ang paligid ni Binibining Chia. Pa maiwasan ang peligro. Pero ang resulta, Hindi pala caregiver, manloloko ka pala. Ano? Na-starstruck ka sa sarili mo, Jai Hansi. Nanggulo ka na naman. Binibining siya. Pwede ba kitang tawaging Yeyu? Naman, kahit ano ang gusto mo. Tawagin mo rin akong kita, ha? Mukhang gusto niyang ipag-date tayo. Tawagin mo nga ako. Tita, Hoy, dalhin niyo rito ang mga dala ko. Tingnan mo, ito ang mga binili ko sa Europe. Mga limited edition. itong Pluto's Heart necklace, 3 lang sa buong mundo. Mayroon ka palang isa dito. Ang bracelet ng Key of Time na ito ay isang limited edition. Ng 100 taon mula sa brand. Ang material ng hikaw na ito ay mukhang espesyal. Ito ay esmeralda, pinagsama sa mga brilyanteng may apoy. Alam mo pa pala ang mga ito. Talagang isang high-end talento na nakakita na ng mundo. Ang pag-aaral ng mga alahas ay isang maliit kong personal na hilig. Ang pangarap ko ay magtayo ng sarili kong jewelry store. Sakto, ibibigay ko na lang lahat sa'yo. Pag-aralan mo ng mabuti, gawin mong treasure ng tindahan sa hinaharap. Ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 bilyon. Ipadala ang pera ng sapat. Ang natitira ay akin na. Aalagaan kita ng 3 buwan. Binigyan ako ng nanay mo ng 1 milyon, ang 1 milyong ito. Gusto kong makuha ng buo, walang bawas. Xia Chuyu. Lahat ng ginawa mo ay para lang sa pera. Tita, bigla mo akong binigyan ng napakamahal na mga bagay. Ang dahilan ay, Nais ng tita na pakasalan mo si Hansi. Kung papayag ka, sa susunod na buwan na ang kasal. Gusto mo ba ng Chinese o Western style na reception? Mga 1,000 mesa siguro. May iba pa ba kayong pamilya? Nandito ba sa bansa ang mga magulang mo? Kailangan ba? Ayoko. Nag-aaway ang magkasintahan. Kahapon lang ay magkasama pa kayong sweet. Ma. Alam mo ba kung ano ang nasa kamay ko? aray. Sa
Sakto ang dating pagsabi ka ng mas maraming masama tungkol sa akin. Ayokong pumasok sa mayamang pamilya. Hindi kita pagbibigyan tulad ng iba. Yung suliner na iyon, hindi siya karapat-dapat sa iyong kalungkutan. Bagay na bagay siya sa walang kwentang pinsan mong lalaki. Young Master Jai. Salamat. Hansi, ano ito? Hayaan mo akong tingnan. Hala ma, huwag mo tingnan. Ito ay. Ma, tingnan mo siya. May violent tendency siya kung pakakasalan ko siya. Hindi ba ako? Ji Hansi. Tumahimik ka. Ma ito. Sig, itong si Sechiu. Talagang kayang kontrol ang anak ko tungkol sa kasal. Huwag muna nating pilitin ng sobra. Mas mabuti pang mag-date muna kayo ng matagal. Sa wakas, may buhay na si Hansi. Yun. Alis ako ng malayo. Mga 1 buwan ang bababalikan ko. Dito sa bahay. Sa inyong mag-asawa ko na ipagkakatiwala ang lahat. Ma, kailan pa yon? Bakit hindi ko alam? Gayon lang. Wala ng oras. Kailangan ko nang umalis. Ano yung pinunit ko kanina? Parang kinabahan ka ng titingnan iyon ng nanay mo. Wala lang. Ebidensya ng kasalanan mo. Naku, ang cute-cute talaga ni Jida Shaoye. May galit. Sinusulat pa sa notebook. Hoy, hindi ba't? Sinulat mo ng palihim ang 10 kasalanan ko. Para hatulan ako ng 3 parusa. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Huwag mo nang gamitin ang salitang cute para i-describe ako. Pero cute ka talaga eh. Umupo ka muna. Hintayin mo ako. Iabot mo ang kamay mo. Hay, parang sanay na sanay si Jida Shaoye ah. Palagi ka bang nasusugatan dati? Hindi ko sinasabi mong ka-plus caregiver ka. Bakit yung maliit na sugat na to? Hindi mo pa kayang ayusin. Hindi na kailangang ayusin yung maliit na galos na to. Kung masira ang kamay mo, sino ang magiging caregiver ko? Masakit pa ba? Hindi naman masakit. Pisilin mo pa ng mas malakas. Kung hindi, iisipin ko na. Ang cute-cute talaga ni Jida Shaoye. Ikaw ang nagsabi niyan. Siya Julio, ano man ang dahilan mo sa pagpunta sa pamilya G? Proprotektahan kita. Hanggang sa ikaw mismo ang magsabi sa akin ng iyong sekreto. Chuan Xiao, si Tia Chuyu ba ang sinasabi mo?
Nakipagrelasyon kay Jae Hanshi, yayaman na siya. Totoo namang, sobrang minamahal niya yang mainitin mong Ed. Hindi lang niya alam na manloloko si Xia Chuyu. Ano ibig sabihin niyan? Peklaha, ginawa niyang high-end nursing professional. Ano, bakit mo sinasabi sa akin to? Ano ang gusto mong gawin ko? Tinulungan kitang mahuli si Xia Chuyu. Ganito kalaking ebidensya. Dapat mong samantalahin. Ji Hanshi, ang nararapat lang sa'yo ay magtago. Sa madilim na sulok at onti-unting mabulok. Tama na. Ayoko ng araw, uwi na tayo. Nandito na tayo eh. Sa tingin mo, may pagpipilian ka pa ba? Hoy, bakit ba hindi ka nag-isip ng tama? Ikaw ba, Ginoong Jai, yung tipong nakikinig sa? Katwiran ng iba. Sabi ng nanay mo, mula nang ma-discharge ka, hinding-hindi mo na. Pina-check ulit yung binti mo. Ayoko. Wala namang mangyayari. Kuya, huwag mong isiping 2 taon lang si ate sa kolehiyo. Maami ang nanligaw sa kanya noon. Tumalikod ka. Huwag kang gagalaw, ganito ka lang muna. Siya Oxing, anong ginagawa mo rito? Nakaupo sa wheelchair ang panganay ng pamilyang Ji. Nakita ko siya sa TE. Huwag mo akong lolokohin. Xia Chuyu, ang galing mo ha. Nakahanap ka na ng sugar daddy. Igilan mo ang mga walang kwentang salita. Bigyan mo ako ng 1 milyon para gumastos. Buntis ang girlfriend ko. Nag-inarte ngayon, gusto bumili ng bahay para magpakasal. Aray! Ang utang mo, kahit sa susunod na buhay, hindi mo mababayaran. Tapos may lakas ka pa ng loob na magbuntis ng iba. Aray! Aray! Dadaling kita ngayon sa ospital para ikapon, para mawala na ang salo sa lipunan. Ay, sakit. Ay, namatay ka na kaya. Papatayin kita. Huwag na manakit. Sige na, tara na. Hindi ko tinignan ang almanake kanina. Nakasagupa pa ng may release, nakakasama ng loo. Huwag na, ako na ang magbabayad ng gamot. Ikaw na Ginoo, huwag kang makialam sa hindi dapat pagmalas. Ang tsismoso mo naman. Xia Chuyu, sinaktan mo na naman ako. Dapat mamatay ka na. Chuyu. Akala mo dahil may pera ka, ang galing-galing mo na? Niloloko ka ni Xia Chuyu. Natutuwa ka pa. Dapat noong 1 taon. Pinatay na kita. Honey. Malayo ang lamang ni Jae Hanshi. Malapit nang matapos, batiin natin siya ng maaga sa pagwawagi. Bakit biglang nasira ang preno? Talagang matatapos na ang lahat. Jihansi. Naku, may mangyayari. Buti na lang walang nakakita. Ay, nasira ang wheelchair. Kailangan mong huminto, Jihansi.
Si Achuyu. Huwag kang magkakasakit. Jihanzi. Wala kang silbi. Jihansi. Ayos ka lang ba? Masakit ba? Lumabas ka na, gusto kong mag-isa. Ano ba, Ginoo, ikaw ang humalik ng walang paalam. Parang ako ang nang-rape sa'yo. Jihanzi, matagal nang tapos ang buhay mo. Bakit ka nagkagusto kay Achuyu? Hindi mo siya mapoprotektahan, isasama mo lang siya sa impyerno. Tapusin na natin, hayaan nang matapos ang lahat. Mag-isa ka ng kalahating oras. Kailangan mong magpalit ng basang damit. Kung hindi, magkakasakit ka. Jihansi, ano nang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Huwag mo akong pakialaman, hayaan mo akong mamatay. Jihansi, makinig ka sa akin. Hindi ko hahayaang mamatay ka, noon at lalo na ngayon. Bakit? Dahil, nagkagusto na ako sa'yo, akin ka na ngayon. Huwag kang magbiro. Pilay lang ako. Mga taong nagsasabing pilay ka, mga tanga. Hindi nagagaling, ano pa ba? Jihanchuan. Zuliner. Siak Xiaoxing. Nasa blacklist ko na sila. Hindi ko palalampasin ang sinuman at kung may magsabi pa ng masama sa'yo, sabihin mo sa akin. Ako, hindi ko palalampasin ang sinuman. Ako, si Ginoong Jay. Ang ganda ng ngiti mo. Si Achuyu. Bakit ka? Nang aabuso pa sakin? Hinahalikan mo ako. Siyempre, ipaglalaban ko rin ang aking mga karapatan at saka magdagdag ng kaunting interes. Jihansi. Hinalikan mo ako ngayon. Pwede ka bang maging aking nobyo? Hindi pwede.
Bakit? Kami, naghalikan lang naman tayo. Wala pang iba. Kaya pala, ako lang pala ang umaasang may something, di ba? Tara na. Maligo ka na. Hindi ako pupunta. Punong-puno ka ng putik at hindi ka naman makaligo ng mag-isa. Tumayo ka na. Jihansi. Kung hindi ka nakikinig, kailangan nating gamitin ang dating paraan para disiplinahin ka. Sia Chuyu, huwag kang lumalabis. Sandali lang, huwag kang gumalaw. Natatakot akong masaktan ka. Jihansi. Hindi ka talaga nakikinig. Ingat ka, baka parusahan kita ha. Pinahiya mo ako kanina, puno na ako ng galit sa tiyan ko ngayon. Itong peklat na ito. Galing sa laban noon. Hindi mo na kailangan malaman. May isa pang peklat dito. Pakiramdam ko. Bago lang ito naghilom. Sapat na ba ang paghipo mo? Hindi na ito ang unang beses mong sinaktan ang sarili mo, di ba? Jihansi, matagal mo nang gustong mamatay. Kung alam mo na. Bakit mo pa itatanong? Kaya pala, totoo na nga na may kapansanan na si Jihansi. Kapag na-stress lang siya ng kaunti, sinasaktan na niya ang sarili niya. Ang dami niyang naitulong sa akin, kailangan kong humanap ng paraan. Ilabas siya mula sa kalaliman na kinalalagyan niya. Dapat napatay na kita isang taon na ang nakakaraan. May problema ang aksidente sa sasakyan noon. May kaugnayan din ito sa kapatid ni Sia Chuyu. Ang ina mo, sino ba ang nagsabi sa iyo na pwede kang humampas kay Jihanshi? Hindi ka palagi nasasabi na dapat na siyang mamatay matagal na. Ginamit ko lang ang ibang tao para gawin ang gusto ko. Iyon lang. Kalimutan na natin. May nagawa ka namang maganda ngayon. Ah? Anong nagawa kong maganda? Hindi ko akalain na itong baldadong kuya ko mahahulog ng ganyan ng husto sa isang manlilinlang. Kapag ang tao ay mayroon ng mahinang punto, mas madaling patayin. Ano ibig sabihin? Simula na magkaroon ng aksidente, laging malungkot siya, may pag-ugali ng pagsasaktan sa sarili. Kapag mahal na niya si Sia Chuyu, saka mo sabihin ang totoo. Ano sa palagay mo mangyayari? Mamamatay siya. Mas masahol pa sa kamatayan. Ano ba yan? Nandito na tayo. Nagpasya ka na naman ng mag-isa. Hoy! Hindi ba't ito si mahal kong kuya?
Dito tayo nakita. Swerte naman. Jihansi. Noong sumasali ka pa sa karera, pinapapasok ba sa karerahan ang aso? Tumatahol ng walang tigil. Nakakairita. Bantayan mo ang bibig mo. Ako ang sponsor nitong karera. Ako ang boss. Sino kaya ang aso dito? Ikaw. Matagal na tayong hindi nakita, senior. Anong senior? Ngayon, isa na lang akong lumpo. Hindi makalakad. Kuya. Ikaw talaga ang karapat-dapat na kampiyon sa mundo ng kaera. Hindi katulad ng iba, nanalo lang. Dahil swerte sa buhay. Mayaman ang pamilya mula pagkapanganak, di kalidad ang gamit. Siyempre mananalo. Dati, ang yabang. Parang hindi karapat-dapat ang lahat na huminga ng parehong hangin sa kanya. Karapat-dapat lang na mabangga. Hindi na nakatiis ang langit. Sa kanyang pagyayabang. Handa ka ba? Tumapat sa akin. Ang dalawang to, isang pilay ang paa, isang pilay ang utak. Bagay na bagay. Pesensya na. Hindi ako nalalamang. Sa mga baguhan. Baka pagtawanan ako. Sasali din si Jihansi. Siya ang mag-uutos sa akin laban sa iyo. Ano ba talaga ang gusto niya? Bago ang aksidente ni Jihansi, hindi ka pa siguro. Nakatalo sa kanya. Di mo ba gustong samantalahin ito? Para manalo sa kanya, Nakakatuwa. Dagdagan ko pa. Pustahan, 10 milyon. Aya. Nanalo si Chengyu. Mananalo si Kuya Yu. Susundan ko ang 1 milyon. Susundan din namin. Ano na? Handa ka bang sumunod? tara na, Ginoong G. Wala akong sinabing. Sasali ako sa karera. Malaki ang pusta ko. Tulungan mo naman ako. Nagpapakita ng ibang aspeto si Xiaoyu ngayon. Medyo kakaiba nga. Labanan ang takot at sumabak sa karera. Hindi ubra ang pilitan. Di ko alam kung epektibo sa kanya ang paglalambing. Ikaw ang gumawa ng gulo. Ikaw ang mag-ayos. Hindi kita tutulungan. Ginoo, uwi na ba talaga? Natatakot ako na apihin ni second yung master si Miss Chia. At di pa siya nakapagmaniho ng race car. Baka may mangyari. Wala siyang respeto sa karera. Nararapat lang na maparusahan. Manihuhin. Ang paborito kong kuya, hindi naman siguro. Zulay Ziyar mag-iwan ng babae. Ziyar walang alam sa karera Ziyar dito. At mag-isa ng alis? Ang galing naman. Sariling babae di inalagaan. Huwag mo nang tawaging Hanshi. Tawagin mo na lang Tortoise. Ano tawag sa anak ng Tortoise at Tortoise na babae? Tortoise JR ba? Mga tortoise kayo. Gusto niyo bang mapalo? Tama na. Tumahimik kayong lahat. Sumuko ka na ngayon. Dahil may relasyon ka kay Jihanshi, pwede kong bawasan ang babayaran mo. Sige na. Huwag mong sayangin ang oras ko. Kung magduduwal-duwal ka pa ng ilang minuto. Ang nanay mo, dapat matagal ang tinawag para kumain na. Karera. Simula na.
Ano nangyari? Natakot na ba? Di marunong mag-apak ng gas? Nasa kanan ang gas. Apakan mo at andar ang sasakyan. Jihansi, alam kong darating ka. Ngayon ay nahuli na ng kalahating ikot kay Chenyo. Para makahabol, kailangan mong samantalahin ang mga komplikadong kurba. Iwasan ang mga pagkakamali. Baguhan ka. Taas na ka. Kailangan mo maging mauli. Bawat salitang sasabihin ko, dapat sundin ng eksakto. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Naiintindihan. Jihansi, sa wakas ay. Lumakad ka na ng pasulong. Kung hindi tayo alis ngayon, talo na tayo. Sa paggawa mo pa lang dito, panalo na ako. Hindi pwede yun. Ano ba si Chenyo? Nangahas pang hamunan ako. Kung ganon, sabay nating talunin si Chengyu. Hindi masama ang driving skills na tinago kong pinaktis, di ba? Hindi lang tayo nanalo. Malaki pa ang lamang natin. Mula ngayon, susunod ka na ba sa lahat ng sasabihin ko? Susunod. Salamat. Kahit hindi mo sabihin. Alam ko naman. Paano nangyari yon? Umalis na si Chenju sa kaera. Nahihiya na bumalik. Nahuli pa nga ng isang buong ikot si Chenju noon. Ito ba ang tunay na kakayahan ni Jihanshi? Kahit isang baguhan lang ang turuan niya. Natalo pa ang champion. Ang hina talaga ni Chenju. Mas magaling pa rin si Jihanshi. Kahit lumpo na, astig pa rin siya. Tumahimik kayo. Lahat tumahimik. Ano? Tama naman ang sinasabi nila. Hindi ba? Masaya ka para sa kuya mo? Masaya ba? Mahal kong kapatid. Huwag mong kalimutan yung 1,000,000. Ideposito mo sa account ng kuya mo. Kahit magkapatid, dapat malinaw ang usapang pera. Salamat. Kung pipilitin mo ako, huwag kang magalit. Kung anong gagawin ko kay Jihanshi. Bakit ang tagal? Hinihintay ako ng aming young Master Jai. Siyempre naman. Ang bait mo ngayon. Magaling ang performance mo. Ikaw, parang bata ang kinakausap mo. Kung hindi, gusto mo ba? Ng konting eksenang pang-mature. Ano-ano na naman ang gusto mong gawin? Hindi ba napag-offset na ng halos patas iyong halik noon? Gusto ko ngayon na utangin ko sa iyo ang isa. Huwag kang mag-alala, hindi ka kukumbrahin na maging boyfriend ko. Tayo dalawa, mga puro lang na kiss buddy, gets mo? Kasi ngayon, pareho naman tayong masaya ang mood. Maganda rin ang tanawin dito at gwapo ka pa. Kasalanan mo, kinukuro mo ako kaya ako nagkaganyan. Jihansi. Kanina pa ako iniisip. Yung aksidente mo sa kotse 1 taon na nakalipas. Baka hindi ito aksidente. Bakit mo nasabi yan? Sobrang higpit ng standards mo sa sarili mong laban. Gumagamit ka pa ng lahat ng pinakamataas na uri ng kagamitan. Hindi mo susuriin ang preno mo bago ang laban? Sinuri na ito ayon sa nakagawian 1 araw bago ang laban. Walang problema ang preno pagkatapos ng aksidente. Nag-imbestiga rin si Lolo. Ang resulta ay nagpapakita na. Aksidente ito. Tatanggapin mo lang ganoon lang. Wala akong hinala noon. Ngunit nitong mga nakaraang araw, parang may mga bagong palatandaan na. Alam ko naman, ang ating binatang si G ay hindi ganoon katanga. Ayo dalawa, sobrang dami ng kahinaan. Tsiachuyu. Malapit ka nang maging. Ang punyal na tumatago sa puso ni Jihanshi.
Ginoong Juan, ang mag-ina ng pamilya Chia, ay nailabas na ng lungsod. Naayos na ang kanilang tirahan. Ang magandang palabas. Dapat nang umpisahan na. Bakit nandito ang kwintas ni nanay? Hindi kaya nakonsensya na si Wang Jihong. Ipinadala niya sa akin. Impossible. Hindi siya pwede na maging ganon kabutihang loob. Anong nangyayari? Bakit parang umiikot ang ulo ko? Nandoon ka ba? Nandito. May kailangan ka ba? Gusto kong uminom kaya pumunta ako dito sa'yo. Halika. Ang binti mo. Gumaling na. Kaya naman pumunta ako dito para ipagdiwang kasama ka, di ba? Alam ko naman, tiyak na makakatayo ka ulit. Pasensya na, nadulas ang kamay ko. Ang dibdib ni Jihansi, ang sarap talaga sa haplos. Tapos ka na bang humawak? Jihansi, bakit ka nasa kama ko? Sino ang gumawa sa'yo ng ganito? Ano ang ginawa mo kagabi? Hindi mo naalala? Kagabi, ginawa kita. May problema. Gusto kong kumain ng midnight snack, samahan mo ako. Anong nangyari sa'yo? Medyo mainit. Nangangati ang buong katawan. Allergy sa balat, ha? Tatawag ako ng doktor. Huwag kang aalis. Tulungan mo ako. Medyo kakaiba si Xiaochuyu, baka. Binigyan ng droga. Xiaochuyu, anong ginagawa mo? Alam mo ka ba kung sino ako? Jihansi. Xiaochuyu, kalmahan mo lang. Magsisisi ka pag nagising ka. Tumahimik ka, medyo nagmamadali ako. Anong gawang? Huwag kang gagalaw. Bitawan mo. Ganito ka na naman. Jai, sumunod ka na lang sa akin. Pero itong mga mata mo, ang ganda-ganda talaga. Mawawala ang atensyon ko. Hindi
Hindi ito basta pagtulog sa kanya. Ito ay pagpipilit sa kanya. Naalala ko na. Hihi. Pananagutan kita. Kailangan ko ba yung pananagutan mo? Kung mula sa kissing buddy, maging sleeping buddy na lang tayo. Sa pagkakataong ito, utang ko sa'yo. Ha? Wala man lang akong karapatan. Ano man ang ginawa ko sa'yo ngayon, pwede mong gawin ng doble sa akin. Patas ako magtrabaho, Siksyachuyu. At kung may hindi ka kayang gawin, pwede rin kitang tulungan. Gusto mo bang maging official tayo? Ang ibig mong sabihin, gusto mong maging boyfriend ko. Pwede mong intindihin ng ganoon. Ayaw ko. Ma, bakit ka umuwi? Ako ang nag-imbita kay nanay. Kung hindi ka na uwi, baka maubos ang pera ng pamilya G sa mga manloloko. Chuyu, nagtiwala ako sa'yo ng lubos. Pero niloko mo pala ako mula pa sa simula. Fake ang edukasyon mo. Para lang makapasok sa pamilya G. Grabe ang pagsisikap mo. Sa tingin ko, ang layunin niya ay makapag-asawa lang. Kapag nakapag-asawa sa pamilya G, malaking pera ang kikitain. Sa kalagayan ng kuya ko ngayon, madali siyang kontrolin ng ganitong klaseng babae. Panahon na pasirain ko ang lahat ng meron ka. At gawin kang basura na hindi na makakabangon magpakailanman. Nakuha talaga ni Jihansi ng ganitong klaseng babae. Sinong nagsabing pwede siyang kunin ng iba? Mula nang magkaroon ng problema si Hansi, malungkot siya. Matagal na siyang nagpipigil, normal lang na maghanap ng paglalabasan. Parang paglalaro lang sa labas. Walang pinagkaiba. Nga. Baka mas mura pa. May naniniwala bang kapag nakatulog si Hansi, makakapag-asawa na sa mayaman? Gusto ko si Xiachuyu. Kaya kami. Manloloko si Hansi. May masamang intensyon mula pa sa simula. Hansi, huwag kang magpaloko sa kanya. Suliner, mas mabuting tumahimik ka ngayon din. O baka hindi ko mapigilan ang kamay ko. Sa susunod na 3 segundo, na tumama sa magandang mukha mo. Tita, tingnan mo, gustong niya akong saktan. Ginang Jai. Aminado ako, pumunta ako sa pamilya G para kumita. Pero ang kinikita ko ay sa sariling pagtatrabaho. Mali ako sa peking edukasyon. Pero nag-aral talaga ako ng nursing. At may karanasan din. Kung sa tingin ninyo, hindi karapat-dapat ang sweldo ko. At gusto ninyong imbestigahan, tulungan ko kayo. Pero sa ibang walang basihang hinala, pasensya na. Parang hangin lang yan sa akin. Tita, tingnan mo, ang lakas pa ng loob niya. Wala talagang respeto sa pamilya G. Tama na ang drama, Chuyu. Alam ko na ang problema sa edukasyon mo. Ginamit ko lang yun bilang pagkakataon. Para makita kung paano ka magre-react, bata. Hindi mo ako pinahiya. Marunong kang tumanggap ng responsibilidad at matapang ka.
Sa totoo lang, itong bagay na ito ay pag-ari ng mag-asawang Hansi at Ryu. Sarili nilang problema. Jihan Chuan. Zhao Lener. Kung wala kayong ibang gagawin, umuwi na kayo maaga. Huwag kayong makikisawsaw dito. Alam mo na pala mula pa noon na ako'y isang manluloko. Kaya, ang pagmamadali mong kumita ng pera ay para punan ang pinansyal na problema ng pamilya mo, di ba? Bahagi iyon ng dahilan. Pero higit doon, gusto kong mag-ipon ng sapat na pera para gawin ang mga bagay na gusto ko. Pwede akong tumulong sa'yo. Anong saysay nun? Gusto kong sarili kong sikapin. Kaya. Alam mo na nga na ako'y isang manluloko. Pinapagbigyan mo pa ako at tinutulungan mo ako ng ganito. Ano ba itong? Hinihikayat mo ba akong magtapat ng nararamdaman ko sa'yo? Aaminin ko, may ibang intensyon talaga ako sa'yo. Pero hindi may pagkakaila na. Ikaw talaga ay isang mahusay na tagapag-alaga. Ginoong Jai, salamat sa papuri. Kaya simula ngayon, hindi ka na pwede mag-alaga ng ibang tao. Depende yan sa pag-ugali mo. Teka lang. Kanina sinabi mo, sino ang naglagay ng gamot sa inumin ko kagabi? Ngayon kung iisipin. May taong ginamit itong kwintas na ito. Para lagyan ako ng gamot. Malinaw na bitag ito. Bakit ka pa nahulog sa bitag? Dahil itong kwintas na ito. Ang disenyo ay eksaktong kapareho ng kwintas na binigay sa akin ng aking ina. Kaya nakuha nito ang atensyon ko. Noon, niloko nila ako na ako'y kinidnap. Ginamit din nila yung kwintas ng aking ina. Para lokohin ako. Kaya, napakahalaga ng kwintas na ito para sa'yo. Alainan. Perpekto na ito. Ang ating Yuyu ay prinsesa na mommy at daddy. Sa hinaharap, magiging napakaganda ng buhay mo. Iyon ang mommy ko. Tanging alaala na iniwan niya sa akin. Sa totoo lang, pangarap ko mula pagkabata ay maging jewelry designer. Tapos magtatayo ng sariling jewelry shop. Mo, pinilit akong mag-aral ng nursing. Sabi niya, pagkatapos ko magtapos, makakapag-alaga ako sa kanila. Kaya, gusto mo maging jewelry designer. Dahil din sa mommy mo. Mahilig mag-ayos ang mommy ko. Pero, isang kwintas lang ang nakita kong suot niya. Kaya naisip ko, paglaki ko, magiging jewelry designer talaga ako. Tapos gagawa ng maraming magagandang kwintas. Araw-araw, iba't ibang disenyo ang isusuot niya. Para laging maganda ang ayos niya. Halika rito. Halika. Kung buhay pa ang mommy mo, siguradong ipagmamalaki ka niya. Dahil, tulad ng gusto niya, maganda ang buhay mo. Nga pala, ilan ang nakakaalam na may kinalaman sa iyo ang kwintas na ito? Ilan lahat? 2 tao lang.
Sina Wang Jihong at Xiaxia Oxing. Kaya nilagyan ka nila ng gamot. Para may hawak silang panakot sa'yo. Tapos gagamitin nila para mangutang sakin. Pero wala sila ngayon. Malamang kumuha na ng pera at tumakas na. Hindi ako ang target nila, ikaw. Pero, makakapasok ng basta-basta sa bahay na ito. At ilagay ang kwintas dito. At may dahilan para saktan ka. Jai Hanchuan. Paano niya nakilala si Wang Jihong? Paano mo nakilala si Xiaxia Oxing? Wala naman talagang koneksyon sa'yo yun. Paano kaya sila nagkakilala? Sa totoo lang. Palagi kong pinaghihinalaan yung aksidente ko 1 taon na ang nakalilipas. May kinalaman si Xiaxia Oxing. Tama. Si Xiaxia Oxing kahit tao siya. Magaling talaga siya sa sasakyan. Noong bata pa siya, kaya niyang buuin at kalasin ang mga kotse. Hintayin mo, tatawagan ko na siya ngayon. Para harapin ka. Akala ko. Mag-aalangan ka. Impossible. Mas mahalaga ka. Naka-deactivate ang numero. Parang nawala na sa mundo. Mukhang may problema talaga sila. Narinig mo na ba? Si Lolo G sa handaan na ito. Ipapahayag niya kung sino ang magiging kahalili. Si Jihan Chuan na ba ang papalit? Wala nang magagawa, di ba? Kamakailan lang. Akala ko okay na si Ginong Hansi. Biglang, tumakas ulit kasama yung katulong nila. Nabaliw sa ganda. Tigil muna. Dumating na ang pamilya G. Magandang araw, Pangulong G. Dito po. Ate, mas maluwag sa likod, ikaw. Handa na ba ang lahat? Handa na, Ginoong Chuan. May nararamdaman po ba kayo, Ginoong Chuan? Hanggat buhay si Jihanji. Hindi ako magiging tunay na komportable. Nakabantay na ang mga tauhan. Walang kakaibang nangyayari sa lugar ni Jihanji. Pagkatapos ng seremonya, papanawin na natin siya. Gagamitin ko ang dugo niya. Bilang huling dekorasyon sa kasunduang ito. Naiintindihan. Ihahanda ko na. Hanchuan, ano nang ihahanda? Wala. Tara, puntahan natin si Lolo. Lolo, salamat po sa pagdalo. Sa aming kasunduan ni Hanchuan. Ang maging apo-in-law niyo po ang pinakamalaking hangarin ko sa buhay. Liner, nakita kitang lumaki. Mapalad si Hanchuan na maging asawa ka. Ilan na pagpasyahan ang pangkalahatang sitwasyon. Ang ikalawang pamilya ng bata ay nagiging mas mahusay. Kung hindi ito para sa aksidente ni Master Hans, noong nakaraang na, paano maaring lumita ang pamilya G na ito? Ji Hanchuan sunod. Anong kalungkutan? Hindi man dumating ngayon. Sinasabi na may mga tao pa rin doon ngayong umaga. Ang Estados Unidos ay tumakbo sa kanya. Kami ay nagtipon dito ngayon. Sa saksi Ji Hanchuan. Ang engagement ng second young Master G at Miss Zhaolin Zhao. Bago magsimula ang engagement, mangyaring imbitahan ang Chairman G. Pagsasalita sa entabila. Retired sa malaking araw na ito. Sa tingin ko ito ay pinakaangkop. Susunod, nais kong ipahayag. Ang bahay ni G ay ibinabay. Maghintay ng sandaling.
Chairman. Kung Jihan Chuan, ilagay ang Jihansi. Ito ang salarin. Ipinapasa mo pa rin sa trono sa kanya? Ito ang maliit na baba ni Master Hansi. Anong uri na maliit na nani upang basahin ang venue? Halika, saan ang bodyguard? Ibigay sa akin ang baliw na babae. Ito itapon. Jihan Chuan. Ikaw ay nasa harap ng lolo ngayon. Labas mo rin ako. Hanshi. Sinabi niya na ito ay Hanchuan. Mayroon ka bang katibayan? Dito muli upang dayain ang publiko. Ang aking kasal sa Hanchuan ay din isang lugar para sa iyo upang tumakbo ng ligaw. Lolo. Ang babae na ito ay kasinungalingar. Pagpapatuloy sa pamilya ni Ji at paggamit ng gamot. Siya crawled sa kama ng aking kapatid. Ang aking kapatid na lalaki ay dapat na magigit sa kana. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagsasalita ng kalokohan dito. Paano ko masaktan ang aking kapatid na lalaki? Ito ay sinabi na ang pinakamatandang kapatid na babae-in-law ay niloloko sa pamamagitan ng kanyang 10 milyong mga ama. Hindi mo mababawasan ang kanyang taktika. Dumating. Kung gaano karaming pera ang nais mong panloloko mula sa pamilya ni Ji. Hindi talaga ito upang makita ang kabaong ng walang luha. Ikalawang Master Ji, kung ano ang sinabi mo ay totoo. Hanggat makakuha ako ng aking mga kamay sa kose na ito, binibigyan mo sa akin ng 1 milyong beses. Siyempre, makahanap ako ng paraan upang sneak sa'yo sneak. May isang pagkakataon lamang upang ipark ang kotse ng kompetisyon. Tingnan mo kung mahuhuli mo yan. I generated yung audio na yan. Halatang halata. Palaging manloloko yung babae na yan. Gusto na naman niyang gamitin. Yung kung ano-anong pekeng audio para maggulo. Hindi naman tanga ang mga nandito. At hindi rin basta-basta ang legal team ng pamilya Ji. Siachiu. Maghanda ka na sa kulungan. Hanchuan, bakit nakatayo ka lang diyan? Tumawag ka na ng pulis. Huwag mo nang abalahin. Nasa daan na ang mga pulis papunta rito. Pero bago sila dumating, ipapakilala ko muna sa iyo ang isang tao. Yung tao sa audio kanina. Ako yon. Ako ang tumulong kay Jihanchuan na baguhin ang racing car ni Jihanji. Kaya nagkaroon siya ng aksidente sa kaera. Xiachiyu, kapatid mo si Xia Xiaoqing. Siyempre, susundin lang niya ang sasabihin mo. Huwag kang magsinungaling. Hala, paano mo alam ang relasyon namin? Lolo. Nitong mga nakaraang araw, imbestigahan namin ang totoong nangyari sa aksidente ko noon. At hinanap namin kung nasaan si Xia Xiaoqing at ang ina niya. Palagi kang nagsisinungaling tungkol sa kinaroroonan ni Xia Xiaoqing. Tinraidor mo ako. Pero kahit papaano, hindi ako pinapatay ng kuya. Ano? Pinapatay. Utos ni Chuan. Pagkatapos ng kasal, patayin ang kuya. Mga hayop kayo. Ano ba yan? Lalo na kayong nakakalat ng kasinungalingan. Nagpapasensya na ba ako sa inyo? Jihan Chuan. Noong bata pa tayo, akala ko tanga ka lang, pero ang paraan mo para saktan ako. Iba't iba ang estilo. Sayang. Wala kang isang beses na napatay ako. Xia Xiaoqing. Lolo Ji, ayon sa plano na ito. Binago ko ang piyesa ng preno ng sasakyan ni Jihanji para hindi madiskubre kahit magkaroon ng aksidente. At ito pa. Ito ang seke na ibinigay niya sa akin kamakailan para tumahimik ako. Tunay ngang sulat kamay ni Hanchuan ito. Magpaliwanag ka. Hanchuan, humingi ka na ng kawad kay Lolo. Mali. Perpekto ang plano ko. Nangyari ang aksidente, kahit si Jihanji, hindi nagduda. Xia Xiaoqing. Bakit mo ako pinagkanulo? Kung kaya niyang tumulong sa'yo para pumatay dahil sa pera. Natural lang na pagkanuluhan ka rin niya dahil sa pera. Kung ang bayaw ko ang magiging tagapagmana ng pamilya Ji, mas marami siyang maibibigay kaysa sayo. Ano ka ba? Akala mo ba? Hindi ako kasing galing ni Jihanji? Noon pa, dahil palpak ang trabaho mo,
nagkaroon ng maraming problema. Kung mas matalino ka lang sana, at pinatay mo na agad si Jai Hanzi, ako na sana ang tagapagmana ng pamilya Ji ngayon. Jai Hanchuan, Xia Jiaoxing, sumama ka sa amin sa presinto para imbestigahan. Hoy, bakit ako ang hinuhuli? Siya lang naman ang gumawa ng lahat ng masama. Anong kinalaman ko doon? Ete, sabi mo kung isusumbong ko siya, walang mangyayari sa akin. Siyempre, pag nagkasala, dapat makulong. Hindi naman batas ang sinasabi ko. Han-Chuan. Anak ko, si Han-Chuan ang tagapagmana ng pamilya Ji. Ang susunod na pinakamayaman. Lolo. Huwag kang magalit. Hanzi, sa wakas bumangon ka na. Mas kampante ako na nasa mga kamay mo ang pamilya Ji. Kampante ako. Paumanhin, Lolo. Ang tagal mo nang naghintay. Ito ang inaasahan ng lahat. Alam pala, habang nawawala si Ji, Hanzi, may malaking ginawa siya. Isang matinding pagbabalik, ang sa... Na pala, Lolo. Ipapakilala ko ng formal sa'yo. Si Xia Chuyu ang pangalan niya. Siya ang nagligtas sa akin. Salamat. Magkasama na. Magkasama na. Magkasama na. Magkasama na. Magkasama na. Hanzi, paano ka magpapakasal ng walang singsing? Ang kwintas na ito, mas mahalaga kaysa sa anumang singsing. Jai Hanzai, paano mo ito nahanap? Sa pamamagitan ni Wang Jaihong. Sabi mo na loko si Xiao Tsing at nagkasala siya ng intensyonal na pananakit sa kapwa. Bilang biktima. Kung ako mismo, ang magmamakaawa para kay Xia Xiaoxing. Baka makalabas siya bago mag-high school ang anak niya. Ji, manugang, kailangan mong iligtas ang kapatid mo. Pwede. Pero kailangan mo munang ibalik ang kwintas ng nanay ni Xia Chuyu. Ngayon na, ibalik mo na. Jai Hanzai. Salamat. Hanzi, ano pang hinihintay mo? Huwag nang magkatumpik-tumpik, magpropose ka na. Tapos halikan mo. Napakabuti ng kaibigan. Siyempre, ako na ang bahala dito. Jai Hanzai, gusto mo bang maging kasama ko sa buhay? Ji Hanzi, tinalikuran mo ako. Jai Hanzai. Kasalan ko to. Paano mo na ituloy ang kasal sa iba? Ako ang dapat na asawa sa pamilyang Ji. Anong nangyari? Lumala ang sakit ko. Malapit na akong maging paralitiko.
May malubha akong sakit. Mamamatay na ako. Mukhang. Mamamatay na nga talaga ako. Gagaling ka na. Kumpleto ang eksaminasyon sa'yo sa ospital. Posible pang gumaling ang binti mo. Ang galing ng anak ko. Kaya ko nang. Tumayo. Kung magsisipag sa therapy, baka makabalik pa ako sa karera. Salamat. Sa hindi pagsuko sa akin. Makalipas ang 5 taon, bumalik si Jehan Z. At agad na nanalo ng World Championship. Natupad na ang matagal niyang pangarap na Grand Slam. Kalahati nito ay para sa'yo. Jai Hanzai, anong ginagawa mo? Huwag mo akong yakapin ng mahigpit. Baka maipit ang bata. Di ganyan ang pagiging tatay.